What's up mga mananap? Tayo mag-testing ng welding ng MIG welding machine 2-in-1. So pwede siyang MMA tsaka MIG welding machine. So yan, ilakabit natin ito ng MIG wireless, MIG wire gasless flux core. Yan, ito yung bala niya para maganda at smooth ang ating welding mamaya. So ito lang yung pagkabit. Automatic pala yan, hindi na pala yan dapat sinusundot. So diretso lang yan. Pipindutin mo lang yung cross button doon sa gilid para lumabas yan ng automatic at hindi mo na kailangan. Ang ating first time na mag-welding gamit ang MIG 2-in-1 welding machine. So sa mga beginners na kagaya ko, madali lang pala itong gamitin at wala ang kahirap-hirap. No need na mag-attend ng seminar klase. Kaya yung gawin, lalo na sa mga mahilig mag-DIY dyan. Ito ay yung bagay na kagamitan na inyong magagamit. So ayan, sinusukat ko ang mga tubo. So ang sukat pala ng ating tubo na yung ginagamit ay 1.5. Yan, sukat niya siyempre. So ayan, diba? Kita yung ginagawa ko. Kasi ang galing kasi ng ating cameraman. Walang kwentang cameraman. So ayan, diba? Ayan, so ginagawa ko yun na nga, basta yan na yun. So ayan, o diba, ang galing ng aking assistant, parang walang ginagawa. So ayan, putol ko na mga tubo para kasing haba sila lahat para yan sasabitan ng net at saka ilaw mamaya. So kulang ating tubo kasi apat lang yan, kaya naantay ng isa. So medyo natin yan sa next vlog. So ito muna ay tinatapos natin para meron tayo na maganda na nagkalong kasi ay siya nga pala sa mga bago pa dyan bago pa napanood ang aking video at sana huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, share ang video na ito kung gusto niyo ang content na ito. Kung hindi naman mag-click kayo ng message. Yan, so pwede tayong tumanggap ng trabaho basta sa welding pag-uusapan. So kita nyo naman first time natin gumawa at gumamit ng welding machine. So kaya mga matulog niya. Kaya sa mga mahilig mag-DIY dyan, ito ang bagay sa inyo welding machine. Ito ang MIG 2-in-1 welding machine. Nakita lang yan sa TikTok ko pala yan binili ng aking sponsor. Hindi ko pala pera yan. So mayroon tayong sponsor. Shout out sa iyo, sponsor. So ayan, ito na, gumagawa na ako ng mga grounding para smooth ang ating pag-welding mamaya. So testing natin habang hindi pa tayo bihasa. So testing muna ang ating ginagawa. Ayan, so pinutulan ko ang kasi medyo mahaba. Ito yung gagawin natin pang-ipit ng grounding mamaya. So ayan, so ingat, tapos ingat tayo always safe, ayan. So ayan, pinutulan ko para mamaya sa ating gagawin na grounding ng ating welding machine. So ayan, malapit na pumapalo dyan. Kaya sa mga nagpapalag pala ng mga
gagawa ng DIY dyan, kailangan may full gear kayong suot-suot kasi hindi biro ang mapasok. Dapat kayo meron kayong nakasapatos kayo, sapatos, nakapantalon at saka nakapang long stick. Wala naman kayong mga gear, pwede naman yung mga lumang damit na nakakapal, yung hindi matagos yung nagbabagang apoy di galing sa welding rod. So yan siya, safety first, kompleto ang iyong aparatus. Siyempre protection sa katawan na hindi mapasok at magkasagad-sagad. So yan, so yung kung gayahin kasi mahirap mapasok, lalo na nagbabaga ang welding rod, natalsik sa iyong masakit pa sa breakout. So ito na nga, nagtitesting na tayo. So diba, nagagaling ng ating assistant. Ayan, safety gear yung gloves, importante po yan para hindi kayo pasok sa nagbabagang apoy. Diba, yan, ilagay mo na. Tapos spat-spat lang natin, tapos tiklahin natin yung saktong current at saka voltage at saka amperahe ng ating welding machine. So mas mahabang voltage, mas matapalang yung buga ng baga ng iyong welding rod. So yan, diba, spat-spat lang natin yan. Alright, yes. So hindi naman siya mahirap gamitin kasi mas convenient ito kaysa sa welding rod, kasi ito ay kusang lumalabas yung stick parang nagsusuot ka lang, nagsusuot ring iron ka. Spat lang yan ginagawa ko dyan. Nilalagay ko yung mga bawat sulok ng tubo para hindi madaling matanggal. So spat mo lang yan, tapos pintin mo lang yung distansya mula sa nusol at pupunta ng baka. Yan, dapat hindi malayo kasi hindi mag-create ng spark yan pag masyadong malayo. Diba, nag-spark sa downing natin kasi malayo nga. So yan, dapat diba, pinagap na haba kasi dapat iusin mo muna ang grounding. Yan, si grounding kasi yan dapat gamit mo magagamit yan kasi kusa kasi yung tumutulak pag squeeze mo yung trigger ng nozzle ng inyong welding machine. So yung parang wire nasa loob, lalabas yun, tutulak yun pataas. Kaya need mo lang i-maintain ang distansya mula sa grounding mula ng inyong pini-welding na baka or tubo. So yan yan, o diba, spat lang. Tapos kailangan nyo rin ng mask kasi mas masakit kung didinektan yung titingnan ang spark ng welding, masisira ang iyong mata, mga isang araw mabulag ka nang walang kapuluhan. Kaya gamit ng welding mask, dapat yun. Yan, so yan, tapos na aking grounding. So pwede mo nang idikit doon sa tubo na magiging standing or nagiging poste para sa ating LED sa na gagawin namin. So i-release ko lang siya gamit ang toothbrush, wired toothbrush. Diba, napasok tuloy ako nang walang pag-alinlangan. Dapat kasi mag-gloves para nagpa-boxing lang yan, gloves ng gloves. Diba, ayan, tapos na, ready na ako sa next step, which is ang ipatayo at maging solid ng ating tubo na para maging poste. So ayan, mag-gloves ulit para hindi papasok kasi mainit, sobrang hot ang nagpa-building. So ayan, naglamit ko na ang sa unang tubo na gagawin poste. So yan na. So yan, spat-spat na ginagawa dyan. At
ginawa ko, kung puputol muna ako ng kapirasong ko. Tapos hinati sa kalahati. So naging dalawa na siya. Parang maging C or maging halukan siya sa loob. Naminsaya sa labas. Papunta ng railings. Yan. Ang bilis ng transition na siya. Matapos na ating video. Kaya kung nandito ka pa nanonood sa aking vlog, huwag niyo po kalimutan mag-like, subscribe, at i-share ang video na ito. So yan. Alright. Ayos din ang aking assistant. Ayan. So kung meron po kayong nakitang ads, huwag niyo po sana i-skip ang ads. Please lang po. Do not skip ads. So ayan. Tapos na ating welding. So ayan. Sa taas naman. Mabilis lang itong gamitin at madali lang matutunan. Kahit first time natin ay nagawa na din nating trabaho ng walang kahirap-hirap. Basta meron ka lang konting kaalaman, tiyaga, at lalo na sa pag-aaral ng gusto mong gawin sa buhay or maging DIY sa susunod na project. So ayan, salamat sa inyong panonood. Sana may tutunan kayo at gusto nyo rin gayahin ang aking DIY. Huwag nyo po kalimutan mag-like, subscribe, at share ang video na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na po ang iyong lingkod nagbarog. Walang noise, walang cover. Hello! Sige po. Thanks for watching.